Nagsimula ang abogado sa karaniwang mga linya, mga pahayag ng katinoan, pagkakakilanlan, at pagbawi sa mas naunang testamento. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang lamig ng hangin sa silid. Ang ancestral house sa San Rafael, Bulacan ay mapupunta kay Rafael bilang tagapangasiwa, hindi bilang solong may-ari. Ang dalawang kondominium sa Makati ay hahatiin kina Gabriel at Lucas. Ang investment portfolio sa Singapore ay ilalagay sa trust na may mga kondisyong hindi pa agad binasa. Ang ilang lupang agrikultural sa Nueva Ecija ay mapupunta sa isang foundation na noon lang nila narinig ang buong legal name. Villanueva Sarmiento Education and Land Reform Initiative, basa ni Attorney Suker. Napatingin ang lahat kay Mara. Hindi siya gumalaw. Ang tunog lang ng orasan sa dingding ang narinig sa loob ng ilang segundo. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Gabriel, mababa ngunit matalim. Bakit may pangalan niya? Ipagpapatuloy ko, sabi ng abogado, pero namutla siya ng bahagya. Basang-basa sa tensyon ang hangin. Sa aking executive assistant na si Mara Sarmiento, bilang pagkilala sa kanyang katapatan at sa mga serbisyong ginampanan niya sa loob ng 8 taon, iniiwan ko ang 10% non-voting shares sa Villanueva Holdings, gayon din ang residential property sa Quezon City na kasalukuyan niyang tinitirhan. Ano? Sabay na nasabi ni na Gabriel at Veronica, magkaiba ang pinanggagalingan ng galit pero magkapareho ang bagsak. Parang biglang may hamampes sa ibabaw ng mesa. Hindi pisikal, pero sapat para manginig ang mga tasa. Noon voting, sabi agad ni Suker, parang gustong pahupain ang apoy sa pamamagitan ng teknikalidad. Hindi iyon nagbibigay ng board control, pero nagbibigay ng karapatan sa dividendo, singit ni Lucas, at ngumiti siya ng manipis. At higit sa lahat, nagbibigay ng insulto. Nanigas si Veronica. Ano bang relasyon nila? Tanong niya, hindi kay abogado, hindi kay Mara, kundi sa buong silid na parabang ang kahit sinong unang sasagot ay siya ring unang sasaktan niya. Walang relasyong ganun, sabi ni Mara, at malinaw ang boses niya kahit tuyo ang lalamunan. Nagtatrabaho ako para sa kanya. At pinaniwalaan mo akong papayag ako sa kahihiyang ito. Tanong ni Veronica, ngayon ay kay Suker. Legal po ang disposisyon, sagot nito. Hindi ito usapin ng pahintulot. Tumaas ang dibdib ni Veronica sa paghinga. Sa gilid ng labi niya may bahagyang panginginig na agad din niyang pinigil. Ituloy mo. Nagpatuloy ang abogado. Ang corporate voting block ni Don Esteban, sapat para magdikta ng direksyon ng kumpanya, ay hindi buo-buong ibibigay sa iisang anak. Sa halip, lilikha ng Interim Executive Council, Rafael bilang Acting President, Gabriel bilang Chief Finance Officer ng Family Office, at Lucas bilang Head of External Acquisitions. Umangat agad ang kilay ni Rafael. Head of Acquisitions. Ako ang humahawak noon nitong 2 taon. May amendments po sa codicil, sabi ni Suker. Namutla ng bahagya si Gabriel. CFO. Bakit ako? Hindi ako tanga para isipin na regalo yan. Nakatali yan sa audit. Walang sumagot. Lalong tumindi ang kutob niya. Basahin mo ang kondisyon, sabi ni Rafael. Pinunasan ng abogado ang salamin niya bago tumingin sa susunod na pahina. Lahat ng mana, direct ownership, at board succession na nakasaad dito ay mananatiling epektibo lamang kapag sa loob ng 90 araw mula sa aking pagkamatay ay maipapakita ng aking mga tagapagmana ang kooperasyon sa internal financial review at sa isang independent legal audit sa mga proyekto ng Villanueva Holdings mula taong 2014 hanggang kasalukuyan. Humalakhak si Lucas, pero wala iyong tuwa. Aba, patay na nga, nananakot pa. Kung may sino mang legal heir, officer, o spouse na magtatangkang magsunog, magtago, o magpalsipika ng record, automatikong may sequester ang kani-kanilang share at may lilipat sa trust na pinangangasiwaan ng foundation. Foundation na may pangalan ng secretary mo. Singit ni Veronica, tumutusok ang bawat salita. Executive assistant, malamig na pagtutuwid ni Mara. At hindi ko inilagay ang pangalan ko roon. Ngunit hindi na siya pinakikinggan. Si Gabriel ay unti-unti nang nawawalan ng kulay. Sa kanyang isip, gumagalaw na ang mga numero. Audit, 2014 onwards. Shell contractors. Overbuild materials. Ilang signature ang pinadaan sa finance nang hindi niya lubusang sinilip dahil utos ng ama. Ilang invoice ang ipinaliwanag sa kanya bilang political accommodation.
Ilang transfer ang pinirmahan niya bilang anak na gustong pagkatiwalaan at hindi bilang lalaking gustong makulong. Nararamdaman niya ang pawis sa likod ng leeg, dahan-daang dumudulas sa ilalim ng kwelyo. May isa pa, sabi ni Zucker. Ang final codicil ay may nakalakip na sealed instruction na dapat lamang buksan kung may pagtutol o indikasyon ng sabotage sa loob ng pamilya. Parang sabay-sabay na nahigop ang hangin sa silid. Nasaan? Agad na tanong ni Rafael. Dapat ay narito pinagpag ng abogado ang laman ng malaking envelope niya. 1, 2, 3. Tumigil siya. Namutla. Attorney Zucker. Malamig na tanong ni Veronica. Nasaan ang sealed instruction? Nagkagulo ang mga kamay ng abogado sa paghahalungkat ng folder, briefcase, at mga legal envelope. Imposible, bulong niya. Ako mismo ang naglagay na wala, sabi ni Lucas, at ngumiti siya ng malapad pero delikado. Sa araw mismo ng basa ng testamento. Ang galing. Tumingin si Mara kay Rafael. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot na kanina pa niya nilulunok. Hindi ito simpleng papeles na naligaw. Ito ang parehong kawalan na nakita niya sa lihim na kompartamento. May kumuha, sabi niya. Niliinggan siya ng lahat, hindi siya umatras. Kaninang umaga, binuksan ang hidden panel sa office ni Sir. Wala na ang brown envelope doon. Bakit mo ngayon lang sinabi? Halos pasiga na sabi ni Rafael. Dahil hinihintay kong makita kung ano mismo ang nawawala sa inyo, sagot niya. Nagtagpo ang mga mata nila, at sa isang iglap may pumailan lang na mas malalim na sumbatan kaysa kayang ilabas sa harap ng iba. Alam ni Mara na may itinatago si Rafael. Alam ni Rafael na alam niya. Si Veronica ang unang tumayo. Hindi siya sumigaw, mas nakakatakot iyon. Maingat niyang inayos ang manggas ng bestide bago nagsalita. Kung may nagnanakaw ng dokumento sa loob ng bahay na ito, walang lalabas. Excuse me, sabi ni Gabriel. Hindi ka pwedeng magkulong ng tao rito. Pwede kung ang pangalan natin ang nakataya. Pangalan mo, ibig mong sabihin, singit ni Adriglana, na noon lang nagsalita muli. Nakatingin siya kay Veronica na parabang sa wakas ay nahanap na niya ang mas malaking target kaysa sa unfaithful na asawa. Mukhang may kinakatakot ka. Tumaas ang baba ni Veronica. May kinakatakot tayong lahat, asawa ng anak ko. Ang kaiban lang, hindi lahat marunong kumilos ng may dignidad. Dignidad. Napatawa si Adriglana. Narito tayo dahil walang dignidad ang pamilyang ta. Nagtataksilan kayo sa kama, sa opisina, sa papeles, at siguro kahit sa dugo. Tumalim ang tingin ni Veronica sa huling salita. Masyadong mabilis. Masyadong halata kay Mara, na sanay magbasa ng reaksyon sa isang kisap mata. Anong alam mo? Tanong ni Veronica. Wala pa, sagot ni Adriglana. Pero sa mukha mo pa lang, mukhang may dapat akong malaman. Tama na, putol ni Rafael. Tumayo rin siya. Walang lalabas, pero hindi dahil sa utos mo, Veronica. Dahil tatawagin natin ang security footage. At ang pulis. Tanong ni Lucas, may aliw sa boses na parang gustong makita kung sino ang unang mangangatog sa salitang iyon. Bakit hindi? Napatingin si Gabriel sa kanya. Huwag kang tanga. Bakit? Ayaw mo. Dahil kapag pumasok ang pulis, hindi lang sobra ang hahanapin nila. Hindi niya napigilan ang sarili sa bilis ng sagot. Natahimik ang silid. Maging si Lucas ay sandaling napatigil, saka dahan-daang ngumiti. Ayan na, sabi niya, halos pabulong. May umamin din ng hindi sinasadya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero iyon ang lumabas. Umabot sa puntong pati ang alikabok sa sinag ng umaga ay parang nanunood. Sa isip ni Mara, mabilis ang ikot. Security footage, guest wing, office panel, sealed instruction, brown envelope. May isang tao pang maaaring may alam sa galaw ng bahay bukod sa pamilya at kasambahayang Chief of Security na si Lito Bernal, dating pulis, matagal nang alalay ni Don Esteban sa mga hindi opisyal na problema. Kung may kumuha, maaaring nakita ni Lito. O baka siya mismo ang naglinis ng bakas. Bago pa magsalita si Rafael, bumukas ang pinto ng library nang walang katok. Pumasok si Lito, pawisan kahit malamig ang silid, hawak ang isang tablet. Sir, sabi niya, humihingal ng bahagya, may problema po. Lahat dito problema, matigas na sagot ni Veronica. Ano na naman? Tumingin si Lito sa lahat, nag-alinlangan, saka ibinigay ang tablet kay Rafael. May nagpadala po sa email ng admin ng kumpanya.
Nakaschedule to release sa media at sa board members by noon kung walang response. Kinuha iyon ni Rafael. Sa screen, may subject line, proof of fraud, illegitimacy, and cover-up. Sa ilalim, may 3 attachment at isang maikling mensahe. Ask the widow who was paid to disappear in 1998. Ask the sons who signed what was buried in the Northridge Project. Ask who among you is not a Villanueva by blood. Naramdaman ni Mara na umikot ang mundo ng bahagya, hindi dahil sa pagkagulat kundi dahil sa kumpirmasyon. Ang envelope ay hindi lang ninakaw. Ginagamit na. Sino ang sender? Tanong ni Rafael. Anonymous server po. Pero may isang draft na na-forward sa in-house legal at sa 2 board member ng eksakto pong 43 minuto pasado 9:00. Buksan mo ang attachment, sabi ni Lucas, agad. Hindi. Sabi ni Veronica. Dito rin naman haantong, putol ni Adriglana. Buksan na. Nanginginig ng bahagya ang daliri ni Rafael nang pindutin niya ang unang file. Lumabas ang scan ng lumang birth certificate. Hindi malinaw ang lahat, pero sapat upang mabasa ang ilang pangalan. Name of child, Gabriel Enrique Sarmiento. Mother, Aurora Sarmiento. Father, Blanco. Delayed registration, then later annotation. Sa ibaba, may pirma at isang affidavit na bahagyang putol sa scan. Napakapit si Gabriel sa gilid ng upuan. Hindi totoo yan, sabi niya agad, paus. Si Mara ay hindi agad nakahinga. Sarmiento, parehong apelyido. Nag-angat siya ng tingin kay Veronica. Ang mukha ng babae ay nanigas sa paraang nakakatakot dahil wala roong pagkagulat. Meron lang puot na nahuling may sariling kasaysayan. Buksan ng pangalawa, sabi ni Lucas, halos bulong ng taong lasing sa sakuna. Tigilan mo yan, sabi ni Rafael. Hindi, sabi ni Veronica, at ang boses niya ngayon ay parang salamin na malapit ng mabasag. Buksan mo. Ang ikalawang attachment ay larawan ng isang kontrata sa isang shell company na konektado sa Northridge Reclamation and Housing Project. Naroon ang pirma ni Gabriel bilang finance approval. Naroon din ang pirma ni Rafael bilang operations concurrence. At sa huling pahina, mas masakit, may handwritten note ni Don Esteban, proceed. Mayor already paid. Use Bernal line for cleanup. Hindi na makapagpanggap si Rafael. Dahan-dahan siyang napaupo, tumitig sa screen na para bang may paraan pang umurong ang tinta. Sa dibdib niya, sumisipa ang alaala ng gabing pinirmahan niya iyon. Pinili niyang hindi usisain dahil sinabi ng ama na para iyon sa protection of the company. Protection. Ganoon lagi ang salita kapag may kailangang ilibing. Si Adriglana ang unang tumawa, at ang tawang iyon ay walang bahid ng saya, puro pagkasira. Ayos, sabi niya. Hindi lang pala ako ang niloko. Ang ikatlong attachment ay audio file. Walang gustong humawak, pero naroon na. Pinindot ni Lucas bago pa siya mapigilan. Umalingaw sa library ang bahagyang maingay na recording ng 2 boses. Boses ni Don Esteban. Boses ni Veronica. Luma ang tunog, pero malinaw ang ilang bahagi. Hindi pwedeng malaman ni Gabriel, sabi ng babae. Kapag nalaman niyang hindi siya tunay na anak mo, nagpantang ang tainga ng lahat. May kaluskos. Pagkatapos boses ni Don Esteban, malamig, pagod, galit. Ako ang nagpalaki sa kanya. Apelyido ko ang dala niya. Iyon ang mahalaga. Hindi para sa mana. Tahimik ka. Nagawa ko na nga ang gusto mo noon. Binigyan kita ng pangalan, ng buhay, ng proteksyon. At kapalit nun, tahimik ako sa nangyari kay Aurora. Dito tumigil ang hininga ni Mara. Aurora Sarmiento. Parehong apelyido. Tumitig siya kay Gabriel na ngayoy para nang binuhusan ng tubig na yelo. Wala nang kabit, wala nang sampal, wala nang yabang. Isang batang lalaki ang naiwan sa mukha niya, iyong batang pilit inunawa kung bakit laging may kakaibang distansya ang ama. Patayin mo yan, bulong ni Gabriel. Walang gumalaw. Sa recording, narinig ang mabigat na paghinga ni Don Esteban. Tumahimik ka, Veronica. Kapag binuhay mo ang isyong yan, hindi lang ikaw ang mababaon. Tumigil ang audio. Sapat na iyon. Hindi na kailangan ng buo. Ang buong silid ay naging ibang lugar sa loob lang ng ilang segundo. Hindi na ito pagbabasa ng testamento. Hindi na ito simpleng agawan ng mana. Ito ay paghuhukay sa buto ng pamilyang matagal nang pininturahan ng ginto para hindi mapansin ang amoy ng pagkabulok. Tumayo si Gabriel nang marahas na umatras ang silya niya. Sino si Aurora Sarmiento?
Tanong niya, nanginginig ang boses pero malakas. Walang sumagot. Lumapit siya kay Veronica. Sino siya? Hindi gumalaw ang babae. Ilang segundo niyang nilabanan ang pagnanasang magpanggap ulit, ngunit marahil napagod na rin ang mukha niya sa dami ng taon na nakabalot sa kasinungalingan. Ang tunay mong ina, sabi niya. Pumutok ang katahimikan. Maging si Lucas ay hindi nakangiti ngayon. At ako, paos na tanong ni Gabriel. Ano ako? Ikaw ang batang ipinasa sa amin para hindi masira ang lahat. Hindi ako tanong sa dokumento, sanggol niya. Ano ako sayo? Umangat ang baba ni Veronica, ngunit sa likod noon ay may lamat na. Anak na pinalaki ko. Hindi mo ako anak. Mas naging ina ako sayo kaysa sa babaeng hindi marunong manatili. Kumidlat ang galit sa mata ni Gabriel. At saan siya napunta? Dito nag-atubili si Veronica. Maliit na bagay iyon sa paningin ng iba, pero sa mga nakamasid ng husto, iyon ang puntong sumigaw ng kasalanan. Si Mara ang unang nakaunawa na hindi simpleng pagkawala ang sagot. May binayaran, may pinalayas, o may mas masahol pa. At bago pa makasagot si Veronica, nagsalita si Rafael, pagod at gutay-gutay na ang boses. Tama na, hindi natin aayusin ito sa sigawan. Aayusin. Lumingon sa kanya si Gabriel. Ikaw, ilang taon mo nang alam? Hindi agad sumagot si Rafael. Iyon na ang sagot. Napahawak si Gabriel sa sariling bibig, napapikit, saka tumawa ng isang beses, maikli at wasak. Kayong lahat, sabi niya. Kayong lahat alam. Hindi lahat, sabi ni Mara, halos hindi namamalayan. Napatingin sa kanya si Gabriel, at sa unang beses mula nang magkakagulo, may kakaibang pakiusap sa tingin niya. Hindi para iligtas siya, para lang marinig ang isang tao na hindi bahagi ng kasinungalingan bago pa siya tuluyang lamunin nito. Ngunit sa labas ng library, nagsimula ng umingay ang bakuran. Narinig ang yabag ng guard, mga sabay-sabay na boses, at ang tunog ng gate na muling bumukas. Pumasok si Nena, mapatla. Sir, sabi niya kay Rafael, may mga reporter po sa labas. May kasama pong tao mula sa City Prosecutor's Office. At may isang babae sa gate, sinasabi niyang siya raw si Aurora Sarmiento. Ang pangalan ay tumama sa bawat mukha sa library na parang sampal na mas malakas pa kaysa sa ibinigay ni Adriglana kay Gabriel noong gabi. Walang agad gumalaw. Si Gabriel ang unang huminga ng malalim, pero ang hiningang iyon ay sabog, hindi buo, parang ayaw sumunod ng dibdib niya sa utos ng isip. Tumingin siya kay Veronica, saka kay Rafael, saka sa pinto na para bang may dalawang bersyon ng buhay na naghihintay sa magkabilang direksyon at alinman ang piliin niya ay hindi na niya mababawi ang sarili niya. Papasukin mo siya, sabi niya, halos paos. Sir Alang ang sabi ni Nena, dahil sa likod ng balita tungkol sa babae ay may isa pang bantang media sa labas, ang prosecutor's office, ang mga mata ng kapitbahay at stockholders at kalaban sa negosyo na siguradong nasa telepono na. Papasukin mo siya, ulit ni Gabriel. Mas malakas, at nang walang kumilos agad ay siya mismo ang humakbang palabas ng library. Gabriel, tawag ni Rafael, pero hindi na siya nilingon. Sumunod si Mara sa ilang hakbang na layo, hindi dahil may utos, kundi dahil alam niyang sa mga sandaling tulad nito, ang taong may hawak ng kaunting katotohanan ay hindi dapat malayo sa pagsabog. Sa foyer, iba ang tunog ng bahay. Mula sa bakuran, dinadala ng makapal na pinto ang putol-putol na sigaw ng mga reporter, ang pag-click ng camera, ang boses ng isang guard na paulit-ulit nagsasabing sandali lang po, at ang kulog ng paparating na ulan na muling nagdidilim sa kalangitan kahit tanghali pa lang. Bumukas ang malaking pinto, pumasok ang amoy ng basa ng damo, init ng semento, at alikabok na hinagip ng gulong ng mga sasakyan. Nakatayo sa ilalim ng onang ang isang babae, payat, bahagyang nakayuko ang balikat pero hindi alipin ng hiya ang tindig. Simpleng cream blouse na lumang-luma pero malinis, maitim na slacks, buhok na may halong puti at itim na hinayla pa atras ng walang arte. Hindi siya mukhang maltong bumalik para man-ira. Mas nakakatakot siya roon. Mukha siyang taong buhay na buhay, taong naghintay, taong pinilit burahin pero hindi tuluyang nawala. Nang makita niya si Gabriel, huminto siya. Hindi siya agad nagsalita. Ang mga mata niya ang unang gumalaw, mabagal, parang tinitiyak kung alin sa mga linya ng mukha ng lalaki ang galing sa kanya at alin ang galing sa pamilyang nag-angkin dito. Si Gabriel naman ay tila biglang nalimutan kung paano tumayo ng may yabang. Ang laging tuwid niyang likod ay bahagyang bumigay.
Ang kamay niyang nakataas sana sa gilid ay bumaba. Ikaw ba si Aurora? Tanong niya. Masyadong diretso. Masyadong bata ang tunog. Ang babae ay napalunok bago sumagot. Oo, isang pantig lang, pero iyon ang unang totoong sagot na narinig ni Gabriel buong araw. Sa likod niya, naramdaman ni Mara ang pagdating ni Veronica at Rafael. Hindi sila nagmamadali, pero may bigat ang bawat hakbang. Lumapit din si Lucas, walang ngiti, at si Adriglana na tila kahit wasak ang personal niyang buhay ay hindi pa rin kayang umiwas kapag may katotohanang magpapabago sa lahat ng mukha sa silid. Si Veronica ang unang nagsalita. Wala kang karapatang pumunta rito. Hindi sumigaw si Aurora. Hindi siya umatras. Tinitigan niya si Veronica na parang matagal na niyang inensayo ang sandaling ito sa isip habang namamalengke, habang naghuhugas ng pinggan, habang sumasakay ng jeep, habang iniisip kung may halaga pa bang bumalik kapag halos buong buhay mo'y ginugol sa pagtatago. Karapatan, sabi niya. Iyan din ang sinabi mo noong huli tayong nagkita. Tapos binayaran mo akong umalis. Naramdaman ni Mara na napatingin ang lahat kay Veronica. Maging ang mga guard sa may pinto ay bahagyang nagkatinginan. Sinungaling, malamig na sagot ni Veronica, pero bahagyang pamalya ang huling pantig. Kung sinungaling ako, bakit nanginginig ang kamay mo? Tanong ni Aurora. Doon lang napansin ng iba. Ang kanang kamay ni Veronica, na nakapatong sa strap ng bag, ay bahagyang kumikibot. Kaunti lang, pero sapat para sa isang taong sabik sa bitak. Anong gusto mo? Tanong ni Rafael, pumagit na bago tuluyang lumala sa eksena ang bakuran. Corporate pa rin ang tono niya, ngunit manipis na iyon. Nasa labas ang prosecutor. Nasa labas ang media. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng malinaw. Tumingin si Aurora sa kanya. Ikaw ang panganay. Ikaw ang laging maayos magsalita. Ikaw rin ang una kong kinausap noon para humingi ng tulong. Nanigas si Rafael. Hindi agad niya naitago iyon. Si Gabriel ang unang lumingon sa kapatid. Anong ibig niyang sabihin? Hindi sumagot si Rafael. Ang katahimikan niya ay naging isa na namang pahayag. Bamaling si Aurora kay Gabriel. 11 taon ka noon nang una kitang makita mula sa malayo sa school gate. Nakasakay ka sa kotse. May yaya. May baon na hindi ko kayang bilhin. Sabi ko sa sarili ko, mabuti na rin siguro. Kahit wala ako, hindi ka nagutom. Namula ang mata ni Gabriel. Bakit wala ka? Iyon ang totoong tanong. Hindi ikaw ba ang nanay ko? Hindi totoo ba ang birth certificate? Hindi sino ang tatay ko? Ang una niyang hinabol ay ang puwang. Bakit wala ka? Bakit wala ka sa graduation? Bakit wala ka sa lagnat, sa away, sa unang pagkatalo, sa unang pagtataksil na tinanggap ko bilang normal dahil ito ang bahay na kinalakihan ko? Umihip ang hangin mula sa bukas na pinto at gumalaw ang dulo ng kurtina sa foyer. Saglit na tila lumabo ang paligid para kay Mara dahil kitang-kita niya ang mukha ni Aurora na pinipili ang salita na parang ang bawat isa ay piraso ng bubog na kailangang lunukin. Dahil natakot ako, sabi nito. At dahil pinilit akong matakot. Sino? Pumutok ang tanong ni Gabriel. Siya, turo kay Veronica. O si Papa. Bahagyang napapikit si Aurora. Pareho. Nagsimulang magingay muli ang labas nang may sumigaw na reporter ng pangalan ni Veronica. Biglang umigting ang sitwasyon. Sa loob, sabi ni Rafael, mariin. Ang huling tatlong salita ay hindi sigaw, pero iyon ang pinakamatinding paratang sa silid. Umangat ang dibdib ni Gabriel. Pakiramdam niya may kung anong humihigpit sa paligid ng leeg niya. Lahat ng alaala niya kay Veronica ang malamig na mga haplos, ang pagiging istrikto, ang kakaibang pagdistansya ni Don Esteban, ang pakiramdam na kailangang lagi siyang patunayan ng halaga niya ay biglang nagkaroon ng ibang anyo. Hindi iyon simpleng dysfunctional na pamilya. Isa siyang transaksyon. Isa siyang bata na inilipat na parang asset. Nilinggan niya si Veronica. Totoo. Mahabang katahimikan. Sa loob ng katahimikang iyon, narinig ni Mara ang bahagyang lag-itik ng ulan na sa wakas ay nagsimula sa bintana, paunti-unti muna, parang may sumusubok ng tiyempo bago bumuhos ng tuluyan. Hindi ganun ka-simple, sabi ni Veronica sa wakas. Walang ganun ka-simple sa mga pamilyang kailangang mabuhay. Sagot ba yan? Sigaw ni Gabriel. Totoo o hindi? Oo, sabi ni Veronica, at tila siya mismo ang nagulat na lumabas iyon ng ganoon kabilis. Pagkatapos, parang may nabasag sa loob niya, dahil tuloy-tuloy na. Oo, kinuha ka namin. Oo, may mga papeles.
Oo, hindi ka biologically anak ni Esteban. Napakapit si Gabriel sa likod ng silya. Hindi siya bumagsak, pero halatang kailangan niyang may hawakan para hindi gumuho. Sino ang tatay ko? Hindi agad sumagot si Veronica. Tumingin siya kay Aurora. Si Aurora naman ay dahan-daang umiling. Hindi ko alam ng sigurado, sabi niya. May relasyon ako sa iba bago si Don Esteban. Maikli lang. Mahirap ang buhay ko noon. Magulo. Nang mabuntis ako, sinabi ni Don Esteban na hindi mahalaga kung kani-kanino ka galing. Aakuin ka niya basta mawala ako. Lumipad ang tingin ni Gabriel kay Don Esteban sa isip niya hindi na bilang amang mahigpit, kundi lalaking kayang magsuot ng kabutihang may presyo. At pumayag ka? Tanong niya, boses basag sa gitna. Kumislat ang baba ni Aurora. Hindi, pero natakot ako. At nang bumalik ako makalipas ang 1 taon para kunin ka, sinabi nilang wala akong laban. Na may pirma ako, na wala akong pera, na kung mag-iingay ako, ipakukulong nila ako sa kasong kidnapang ng sarili kong anak. Walang makapagsalita agad. Sa sulok, si Adriglana ay nakatingin kay Gabriel na parang sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na laman sa ilalim ng kayabangan ng asawa. Hindi nito binura ang pagtataksil. Pero ginulo nito ang simpleng pagtingin sa kasalanan. Ang tao sa harap niya ay hindi lang manloloko. Isa rin pala itong taong aking alam na may malamig pero hindi niya alam kung bakit. Sa kabilang dulo, si Lucas ay nakamasid kay Rafael. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento ng kuya niya rito. At tama siya. Bakit sinabi niyang lumapit siya sa'yo? Tanong ni Mara kay Rafael bago niya pa napigilan ang sarili. Napatingin ang lahat sa kanya. Ngunit wala nang saysay ang pino at tahimik na asal sa puntong ito. Kailangan na ng diretso. Pumikit si Rafael sandali, saka umupo. Ang buong katawan niya ay tila biglang tumanda ng 5 taon sa loob lang ng ilang minuto. 24 ako noon, sabi niya. Kakapasok ko pa lang sa kumpanya. Tumango siya kay Aurora, hinanap niya ako sa parking ng lumang office. Hindi ko pa alam ang buong kwento noon. Ang alam ko lang, may babaeng nanggugulo raw, gusto ng pera, at delikado sa pangalan ni Papa. Iyon ang sinabi sa akin. Inilapat niya ang 2 palad sa magkabilang tuhod, pinipigilan ang sarili na manginig. Inabutan ko siya ng pera. At sinabi mong lumayo ako, singit ni Aurora. Oo, bumaba ang ulo ni Rafael. At sinabi ko ring huwag ka nang bumalik dahil hindi ka papaniwalaan. Tumahimik si Gabriel. Ang galit niya kay Veronica ay tuwid at malinaw. Ngunit ang galit kay Rafael ay mas masakit dahil ang kapatid ang isa sa iilang taong pakiramdam niya ay may bahid ng disenteng asal sa bahay. Kaya alam mo, sabi niya, buong buhay ko. Hindi ko alam ang buong detalye hanggang makalipas ang ilang taon, sagot ni Rafael. Pero oo, alam kong may itinatago tungkol sa pinanggalingan mo. At nanahimik ka, dahil sa takot, dahil sa utang na loob. Dahil sa kaduwagan, pumili ka na lang. Sa pagtatapat na iyon, walang pagtatanggol, walang ligoy, bahagyang gumalaw ang hangin sa silid. Hindi nito pinagaan ang lahat, ngunit inalis nito ang huling pagtatago sa puntong iyon. Si Gabriel ay huminga ng malalim, saka tumingin kay Mara. Ikaw, bakit parang alam mo na may mas malala pa rito? Ang mga mata ng lahat ay muling lumipat sa kanya. Nasa bulsa pa rin niya ang USB drive. Nararamdaman niya ang matigas na gilid nito sa tela ng blazer, parang paalala na wala nang ligtas na oras para sa katotohanan. Sa labas, lumakas ang ulan at halos nalunod ang mga sigaw ng media. Sa loob, mas lalong lumino ang katahimikan. Dahil may hawak akong records na hindi lang tungkol sa iyo, sabi niya. Tungkol sa Northridge Project. Tungkol sa pera. Tungkol sa mga pirma ninyong lahat, o halos lahat. Napatingin si Rafael sa kanya ng mabilis. Mara, babala iyon. Pakiusap din. Huwag mo akong patahimikin ngayon, sagot niya, hindi inaalis ang tingin kay Gabriel. Patay na ang taong pinagsisilbihan ko. Wala na akong utang sa katahimikan niya. Kinuha niya ang USB sa bulsa at inilapag sa mesa. Maliit lang iyon. Halos katawa-tawa sa liit kumpara sa bigat na kayang ibuhos sa pamilya. Bago mamatay si Don Esteban, may ibinigay siya sa akin. Sinabi niyang huwag ko itong ibibigay hanggat hindi ko alam kung sino ang may pinakamalinis na dahilan. Napatingin si Lucas sa USB na parang biglang may barahang itinaob sa gitna ng laro. At ngayon, tanong ni Adriglana, sa tingin mo may malinis pa rito?
Hindi agad sumagot si Mara. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha. Si Aurora, bumalik pero huli na para sa maraming taon. Si Gabriel, biktima at may sariling mga kasalanan. Si Rafael, may konsensyang buhay pa pero matagal ding nakinabang sa katahimikan. Si Veronica, posibleng mas maraming ginawa kaysa handa pa nilang marinig. Si Lucas, gutom sa kapangyarihan ngunit marahil siya ang tanging hindi nagkunwaring mabuti. At si Adriglana, sugatan pero gising na gising sa lahat ng baho ng pamilyang pinasok niya. Wala, sabi ni Mara. Wala yatang malinis. Pero may mga taong mas desperadong itago ang katotohanan kaysa harapin ang kapalit nito. Tahimik si Veronica. Nakatingin lang siya sa USB. Sa mga mata niya ay may mabilis na pagkalkula. Hindi iyon takot lang. Estratehiya pa rin. Laging may estratehiya. Ano ang gusto mo? Tanong niya kay Mara. Presyo mo. Napalingon si Aurora. Tila nasuklem. Si Gabriel ay napapikit na parang iyon mismo ang ugat ng lahat ang paniniwalang ang bawat tao ay may presyo. Ang bawat katapatan ay mabibili. Ang bawat pagkawala ay pwedeng pirmahan. Hindi lahat transaksyon, sabi ni Mara. Maling bahay ang pinili mo para sa ganyang idealismo, malamig na sagot ni Veronica. Baka nga, sabi ni Mara. Pero maling panahon ito para sa mga banta. Bago pa sumagot si Veronica, kumatok ng malakas si Lito sa pinto ng library at binuksan iyon agad. Sir, sabi niya kay Rafael, nasa gate na po ang Assistant City Prosecutor. May dala pong request for document preservation. At may 2 board member sa Line 1, hinihingi ang emergency meeting within the day. Napatingin si Lucas kay Rafael. Ayan na, hindi na ito chismis lang sa pamilya. Corporate na, legal pa. Bumaba ang tingin ni Rafael sa mesa. Sa loob ng ilang segundo, tila siya lang ang nakarinig ng sarili niyang pulso. Alam niyang may 200. Una, protektahan ang kumpanya, pigilan ang pagkalat, sirain o itago ang USB, pigilan si Aurora, pakisuyuan ng prosecutor, at sumugal na kaya pa nilang kontrolin ang naratibo. Ikalawa, buksan ang lahat, isakripisyo ang pangalan, baka mawalan ng bahagi sa negosyo, baka may makasuhan, baka tuluyang masira ang natitirang dugtong sa pagitan nilang magkakapatid. Wala sa dalawang iyon ang may malinis na dulo. Ngunit ang una ay nangangamoy katulad ng lahat ng maling pinili nila noon. Itinaas niya ang ulo. Pagod, oo. Takot, oo. Pero may kakaibang kapayakan sa mukha niyang matagal nang hindi nakita ni Mara. Tatawag tayo ng external counsel, sabi niya. At ibibigay natin ang kailangan para sa preservation. Hindi mo pwede yan gawin ng ikaw lang, agad na sabi ni Veronica. Pwede bilang acting president, sagot niya. Lalo na ngayong may threat ng spoliation. Lulubog ang lahat, matagal na tayong lumulubog. Natahimik si Veronica. Iyon marahil ang unang pagkakataon na may diretsyong sumalungat sa kanya nang hindi takot sa susunod na araw. Humakbang si Gabriel palapit sa mesa. Tinitigan niya ang USB, saka si Rafael, saka si Aurora. Kapag binuksan yan, sabi niya, anumang natira sa pamilyang tapos na. Anong natira pa? Tanong ni Adriglana, tahimik ngunit eksakto. Wala siyang galit sa boses ngayon. Mas masakit iyon. May katotohanang tahimik. Sinagot ni Gabriel ang tanong sa loob ng isip niya pero hindi sa bibig. Wala na nga ba? O meron pang mga pirasong hindi kayang buuin pero kayang dalhin? Umatras siya ng kalahating hakbang. Buksan mo, sabi niya kay Mara. At sa sandaling iyon, kahit umuulan sa labas at may naghihintay na prosecutor at media at board members at mga record ng kasalanan, ang pinakamalakas na tunog sa library ay ang marahang pagdulas ng USB mula sa kahoy na mesa papunta sa palad ni Mara, at ang paghinga ng bawat taong nakaupo roon habang papalapit sila sa katotohanang hindi na nila mapapabalik sa dilim. Sa maliit na conference alcove katabi ng library, may lumang desktop computer na dati pang ginagamit ni Don Esteban kapag ayaw niyang iPad-on sa central server ang ilang file. Hindi iyon elegante, hindi rin bago. Ang CPU ay may bahagyang gasgas sa gilid, ang keyboard ay may tab na sa ilang letra dahil sa tagal ng gamit, at ang monitor ay may manipis na guhit sa ibaba na lumalabas lang kapag matagal nang nakabukas. Ngunit sa mga bahay na tulad nito, ang mga pinakalumang bagay ang madalas na pinakamaselan. Doon dinala ni Mara ang USB, at sumunod ang lahat na parang hinihila ng parehong lubad ng takot at gutom sa sagot. Hindi na sila nagpilit na magmukhang maayos ang hanay.
Si Gabriel ay nasa kanan niya, nakatayo masyadong malapit, hindi dahil gusto niyang magmando kundi dahil parang takot siyang may magbago sa screen kapag napapikit siya. Si Rafael ay nasa likod, parehong palad nasa balakang, baba nakayuko, para siyang lalaking naghihintay ng hatol na matagal na niyang alam ang dating. Si Veronica ay hindi umupo. Nakatayo siya sa may pinto, tuwid pa rin, pero ang tuwid na iyon ay hindi nakapareho ng dating kontrolado at elegante. May bahagyang pagod na sumisilip sa pagitan ng mga pilikmata at mahigpit na pagkakakagat sa loob ng pisngi. Si Aurora ay nanatili sa may gilid ng bookshelf, dalawang daliri nakapulupot sa strap ng bag na tila handang umalis anumang sandali kung muling maging transaksyon ang pag-iral niya. Si Adriglana ay tahimik, braso nakayakap sa sarili, hindi na umiiyak pero hindi rin lumalamig ang mukha, ang sugat ng asawa ay sariwa pa. Ngunit ang sakit na nakikita niya ngayon ay mas malawak kaysa sa 2 taong nagloko sa isa't isa. Si Lucas naman ay tumabi sa bintana, pinagmamasdan ng ulan na mas bumibigat sa labas habang paminsan-minsang lumilingon sa monitor na parang nanunood ng sunog na matagal niyang inamoy bago pa makita ang unang apoy. Isinaksak ni Mara ang USB. May maikling tunog mula sa computer. 1 segundo, 2, 3. Bumukas ang folder. 4 na subfolder ang laman. Personal, Northridge, Trusts, at If They Turn on Each Other. Napasinghap si Lucas, marahan lamang pero sapat para marinig ng lahat. Mahilig talaga sa drama si Don Esteban, sabi niya. Walang sumagot. Ikinlik ni Mara ang huling folder. Sa loob ay may 3 scanned letters, 1 spreadsheet, at 2 audio file. Pinili niya ang unang letter. Lumitaw ang sulat kamay ni Don Esteban, buo pa ang pirma, mabigat ang diksyon maging sa tinta. Akala mo simple akong kontrabida sa kwento mo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng makapasok sa pamilyang iyon noon? Ang bawat babae sa paligid ni Esteban ay pwedeng gawing kasangkapan laban sa akin. Kung hindi ikaw, may iba. Kung hindi ako kikilos, ako ang mawawala. Kaya ako ang inalis mo, sagot ni Aurora. At siya ang ginawang panangga. Saglit na kumurap si Veronica, at sa maliit na kilos na iyon ay may bahid ng pag-amin. Ngunit hindi siya humingi ng tawad. Marahil wala na siyang wika para roon. Binuksan ni Mara ang pangalawang sulat. Mas maikli ito. Kung sakaling tumanggi si Rafael na gawin ang tama, ibigay ito sa prosecutor. Kung sakaling si Gabriel ang unang magwala, tandaan ninyong mas marami siyang pinirmahan kaysa inakala niyang ligtas. Kung sakaling si Veronica ang magtangkang pigilan ang lahat, hanapin ang brown envelope. Nasa kanya ang pinakamatandang kasalanan sa bahay na ito. Napatingin agad si Mara kay Veronica. Si Veronica naman ay dahan-daang tumingin kay Lito, na nakatayo pa rin sa may pinto ng library sa labas, hindi pumapasok ngunit halatang nakikinig. Naramdaman iyon ni Mara, maging si Rafael. Ikaw ba ang kumuha ng sober? Tanong niya kay Lito, walang paligoy. Napaayos ng tayo si Lito. Dating pulis ang tindig hindi agad gumuguho, pero halatang hinahanap ang tamang anggulo ng pagsagot. Wala po akong kinuhang kahit ano, sir. Tumingin ka sa akin, sabi ni Rafael. Tumingin si Lito. Wala po, ngunit may mga taong sanay sa interogasyon at may mga taong lamaking nanunood kung paano ginagawa iyon kahit sa hapagkainan. Si Mara ay nanlamig dahil nakitang bumaba ang tingin ni Lito sa isang kisap mata bago bumalik sa mukha ni Rafael. Maling-maliit na kilos. Sapat. I-search ang bag niya, sabi ni Lucas, halos may kasiyahan. Tumahimik ka, putol ni Rafael. Lito, kung nasa iyo yun, ilabas mo na. Wala sa akin. Nasaan? Tanong iyon ni Gabriel, at ang dating niyang sosyal na himig ay tuluyan ng napalitan ng gaspang. Sinong nagutos? Nag-atubili si Lito. Umikot ang mata niya kay Veronica. Mabilis lang, pero huli na. Hindi ko hawak ang sober, sabi niya. Pero may pinadala akong tao kaninang madaling araw para kunin bago pa mauna ang iba. Iba, ulit ni Mara. Sinong iba? May naghalungkat din sa office kagabi, sabi niya. Hindi ko alam kung sino. Nang makita ni Ma'am Veronica na may nabuksang panel sa CCTV blind spot, inutusan niya akong siguruhing hindi makukuha ng kung sinong mauuna. So umamin ka ring siya ang nagutos, singit ni Adriglana. Nagsimulang sumikdaw ang litid sa sentido ni Veronica. Oo, sabi niya, at biglang mas masarap marinig dahil wala na iyong pag-iwas. Ako ang nagutos.
Dahil kung mababasa ninyo ang sulat na iyon ng walang konteksto, ibibigay nyo ang pamilya sa mga buwiter. Pamilya. Humalakhak si Gabriel, maikli ngunit wasak. Anong pamilya, ma? Tumama ang ma sa kanya na parang kutsilyong hindi siguradong insulto ba o reflex ng batang hindi pa sanay putulin ang katawagan. Pumikit si Veronica sandali, nang damilat siya, tila tumanda ang mukha niya. Ang brown envelope, sabi niya, ay may kopya ng affidavit ni Aurora, ilang resibo ng bayad, at isang sulat ni Esteban na nagsasabing kung sakaling pumalpak ang lahat, ako ang magdadala ng sisi. Ako lang. At hindi mo pa rin kayang akuin. Tanong ni Aurora. Madali ka kasing magsalita, sagot ni Veronica. Hindi ikaw ang nagbuhat sa mga anak niyang hindi na niya kayang gabayan habang abala siya sa pag-aayos ng mga mayor, proyekto, at babae. Hindi ikaw ang nag-ayos ng bahay kapag wasak na siya sa alak at galit. Hindi ikaw ang gumawa ng lahat para manatiling buo ang imahe ng pamilyang ito. Dahil imahe lang ang mahalaga sa'yo, sagot ni Aurora. Dahil iyon lang ang pinapayagang manatili sa mga babaeng tulad natin, balik ni Veronica, at saglit na natahimik pati si Aurora. Ang linya ay hindi absolusyon. Ngunit totoo ang hiwa nito. Sa mundong pinamumunuan ng mga lalaking may apelyido at pirma, ang mga babae sa paligid nila ay madalas na uuwi sa 2 anyo lang iyong pwedeng itago at iyong pwedeng itanghal. At pareho silang ginagamit. Ngunit hindi pa rin nabubura roon ang ginawa ni Veronica. Hindi pa rin nabubura ang pagkawala ni Aurora. Hindi pa rin nabubura ang buhay na kinalakihan ni Gabriel sa kasinungalingan. Lumapit si Rafael sa mesa at ipinatong ang 2 kamay sa gilid nito. Nasaan ang sobre ngayon? Tanong niya ulit kay Lito. Bamantong hininga si Lito. Nasa sasakyan po ng driver sa likod. Hinihintay ko pong sabihin ni ma'am kung saan dadalhin. Kunin mo, sabi ni Rafael. At dalhin dito, sir ngayon. Umalis si Lito nang hindi na sumagot. Sa labas, mas lumakas ang ulan, tumatama sa bubong ng covered driveway ng sunod-sunod, parang walang humpay na palakpak sa pinakapangit na palabas ng buhay nila. Ilang minuto silang natira roon sa alcove at library na walang ibang marinig kundi ulan, electric hum ng lumang computer, at paunti-unting bumibigat na hininga ng bawat isa. Pinindot ni Mara ang isang audio file. Walang pumihil sa kanya. Parang lahat gusto nang masaktan ng buo kaysa paunti-unti. Bumukas ang recording. Boses iyon ni Don Esteban at Rafael, mas malinaw, mas bago kaysa sa audio ni na Veronica at Don Esteban. Hindi mo pwedeng ipademolish agad, sabi ni Rafael sa recording, halatang mas bata, mas mabilis magsalita. May mga tao pa roon. May relocation, sagot ni Don Esteban. Sa papel, sabi ni Rafael. At alam mong kulang, may kaluskos, tunog ng baso sa mesa. Makinig ka, Rafael. Masyado kang bata para maintindihan. Kapag umatras tayo riyan, papasok ang ibang grupo. Mas marumi sila, hindi dahilan yun para tayo ang mauna. Mahabang katahimikan, saka ang boses ni Don Esteban, mas malamig. Kapag nilabas mo yan, lulubog tayong lahat. Napatingin si Mara kay Rafael. Iyon ang linyang narinig niya bago mamatay si Don Esteban. Ngayon, may laman na. Sa recording, may sumunod pang mas mahinang bahagi. At si Gabriel, tanong ni Rafael, hindi niya kakayanin kapag sabay-sabay niyang nalaman. Tumigil ang audio roon. Ang pamilya ng asawa niya ay nagtayo ng mundo sa pagsisinungaling. Parehong totoo. Parehong hindi mabubura ng mas malaking iskandalo ang mas personal na pagtataksil. Sa wakas ay nagsalita si Gabriel. Tatawag ako sa prosecutor. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi para ibigay ko ang lahat ng walang abogado. Hindi ako tanga, pero hindi ko na itatago ta. Nilinggan niya si Mara. Kopyahin mo lahat. 2 set. Isa sa external counsel. Isa sa akin. At isa sa akin, sabi ni Rafael. Hindi. Sagot ni Gabriel. Sa ngayon, hindi. Tumama iyon ng tahimik ngunit matindi. Tinanggap ni Rafael, bahagyang tumango lang. Iyon ang presyo ng mga taon ng pananahimik. Hindi agad ibinibigay ang tiwala sa isang taong minsan na itong ipinagpalit sa kaayusan. Kapag lumabas ito, sabi ni Veronica, mauubos ang board confidence. Pwedeng mag-freeze ang accounts. Pwedeng may mag-walkout sa projects. Libo-libong empleyado ang tatamaan. At ilang taon na silang tinatamaan ng mga desisyon ninyong tahimik. Sagot ni Mara, hindi ako santo, ma'am. Alam kong hindi malinis ang whistleblowing kapag may negosyo sa gitna.
Pero ang alternatibo ay ipagpatuloy ang sistema. At akala mo hindi kayo kakainin ng sistemang iyon paglabas ninyo. Kakainin kami kahit manatili kami rito, sabi ni Gabriel. Tumingin siya kay Aurora pagkatapos. Mahirap ang tingin iyon. Walang yakap, walang biglang lamang. Puro kawalan ng kasanayan sa isang salitang matagal ipinag-Kate. Huwag ka munang umalis, sabi niya. Huminga ng mababaw si Aurora at tumango. Hindi iyon kapatawaran. Hindi iyon pagbawi sa mga taon. Ngunit iyon ang unang piraso ng espasyong ibinigay sa kanya sa bahay na minsang nagsara ng lahat ng pinto. Sa labas ng bintana, nakita ni Lucas ang flash ng camera sa gate. Naramdaman niyang may kakaibang pagkadismaya sa dibdib niya. Sa buong buhay niya, inakala niyang ang labang ito ay tungkol sa sino ang matitirang pinakamatibay sa huli. Pero habang nakikita niyang unti-unting tinatanggal ng pamilya ang sarili nilang balat, may isang parte sa kanya na naiinis dahil baka hindi kapangyarihan ang mananalo kundi pagkawasak lang ng lahat. Anong gagawin natin sa media? Tanong niya. Hindi na natin kayang pigilan ang lahat. Hindi, sabi ni Rafael. Itinuwid niya ang likod at sa wakas ay tumingin sa bawat isa. Pero kaya nating piliin ang unang totoo. Ang unang totoo ay hindi nila pinagbotohan. Hindi ito corporate resolution na may minutes at pirma. Hindi rin ito emosyonal na pag-amin na kayang pakinisin ng panahon. Isa lamang itong desisyong kailangang gawin ng pinakaunang gagalaw. At sa bahay na iyon, sa gitna ng ulan, iskandalo, at mga dokumentong amoy lumang aparador at bagong pagkasira, si Rafael ang unang humakbang palabas ng alcove na parang alam niyang kapag huminto pa siya, muli na namang may ibang pipili para sa kanya. Sinundan siya ng iba hanggang sa foyer. Ma'am, sagot ni Malaya. Propesyonal pa rin ngunit matigas, ang anonymous release ay active. Ang delay ang kalaban natin kapag preservation ang usapan. Kalaban ninyo, malamig na sabi ni Veronica. Hindi ka po siguro abogado kung naniniwala kang may iisang panig lang ang ganitong sitwasyon, tugon ni Malaya. Wala nang sumingit. Minsan, mas epektibo ang taong hindi takot sa pedigree kaysa sa taong may mas mahabang titulo. Habang isa-isang nililista ang mga file, may pumasok na tawag sa landline mula sa board chair na kasalukuyang nasa Hong Kong. Si Rafael ang sumagot, naka-speaker. Ang boses sa kabila ay tuyo, kontrolado, at corporate, pero halatang may panik sa pagitan ng diction. Rafael, what exactly is happening? An internal legal and financial exposure that needs immediate board attention, sagot niya. I am not giving a full verbal summary until counsel is on. Media already has fragments. Then you know why we need procedure. May ilang segundong katahimikan sa linya. Can the company survive this? Tanong ng board chair. Napatingin si Rafael sa paligid. Sa mga kapatid niyang hindi niya tiwalaan ng buo, sabihin ng masyadong mahusay sa paghawak ng anyo, sa babaeng tunay na ina ng kapatid na matagal inalis, sa executive assistant na ngayon ay mas may gulugod sa lahat sa kwartong iyon, sa asawang nanonood sa asawa niyang wasak, sa patay na ama na kahit larawan lang ay parang nananatili pa rin sa bawat frame ng bahay. Not in the form it has been, sagot niya. But maybe in another form. Napapikit si Lucas nang marinig iyon. Alam niyang tama, ibig sabihin lang, tapos na ang bersyong kinagisnan nila. Ngunit wala pang malinaw na kasunod. Pagkababa ng tawag, ang ulan ay bahagyang hamina, ngunit ang hangin sa labas ay mas mabigat, amoy lupa at basang dahon. Bandang 3:00, nagsimulang umalis ang unang grupo ng media nang walang pahayag mula sa pamilya, ngunit pinalitan sila ng mga bagong kamera. Ang social media feed ng kumpanya ay puno na ng speculations. May leaked snippets ng audio. May hindi malinaw na kopya ng birth certificate. May lumang litrato ng demolition site na hinahalungkat ng mga aktivista. Wala nang paraan para ibalik sa kahon ang apoy. Sa gitna ng lahat, dumating ang isang mas tahimik ngunit mas personal na eksena. Si Aurora ay nagpaalam kay Mara na pupunta muna sa powder room. Sa halip na isang staff ang sumama, si Gabriel ang kusang naglakad sa tabi niya sa mahabang koridor. Doon, malayo sa receiving room at sa formalidad ng abogado, mas ramdam ang kasaysayan ng bahay. Mga litrato ng mga bata noong maliliit pa, karamihan ay sina Rafael at Lucas at isang mas batang bersyon ni Gabriel na laging may bahagyang pagitan sa frame, hindi halata noon pero ngayoy sumisigaw sa kanya. May pamilya ka ba? Tanong niya kay Aurora habang naglalakad sila. Iba pa,
Wala na ang mga magulang ko, sagot nito. May isang kapatid ako sa Laguna. May anak siyang 2. Alam nilang may anak ako, pero hindi nila alam kung gaano kalapit. At ako, tanong niya, hindi nakatingin. Ano ang alam nila tungkol sa akin? Na buhay ka, na maayos ka, na mayaman ka. Huminga siya ng mapait. Hindi iyon sagot. Hindi rin kasi kita kilala, sabi ni Aurora, at doon siya huminto sa gitna ng koridor. Hindi iyon pagtulak, katotohanan lang. Akala mo ba isang araw ng pag-amin sapat na para biglang maging ina ako? Hindi ko rin alam kung ano ako sa'yo. Tumingin si Gabriel sa isang lumang portrait nilang magkakapatid. Nasa gitna siya, nakapolo, nakangiti, kamay nasa balikat ni Rafael. Napakaganda ng kuha, napakasinungaling ng pakiramdam nito ngayon. Hindi ko rin alam kung ano ako sa sarili ko, sabi niya. Nang sabihin niya iyon, may kakaibang gun at bigat na sabay. Parang unang beses niyang hinayaang marinig ang sariling pagkawala nang hindi ito agad tinatakpan ng yabang. Bumalik sila sa receiving room ng mas tahimik kaysa noong umalis. Sa pagpasok nila, nakita nilang nakaupo ng hiwalay si Veronica sa may maliit na writing desk sa sulok, hawak ang baso ng tubig ngunit hindi iniinom. Wala nang naglalapit sa kanya. Maging si Lucas ay hindi na tumatabi. Sa isang iglap, nagbago ang balanse ng silid. Hindi siya nawalan ng tapang, pero nawalan siya ng sentro. Sa mga taong tulad niya, ang ganitong pag-iisa ang mas masakit kaysa sigawan. Tinitigan siya ni Gabriel ng ilang segundo. Maraming pwedeng sabihin. Bakit mo ginawa? Minahal mo ba ako? Ginamit mo lang ba ako? Pero wala ni isa ang lumabas. Hindi pa kaya, baka hindi pa ngayong araw. Marahil may mga tanong na hindi kailangang sagutin agad dahil ang unang totoo ay sapat ng pandurog. Dumating ang external counsel sa 4:00 at nagsimula na ang formal na pag-secure ng files. May mga papel na pinirmahan. May inventories. May mahahabang disclaimer. Sa bawat pirma, may pakiramdam na para silang unti-unting nagal-ilibing ng isang bersyon ng buhay kapalit ng isa pang hindi pa nila kilala. Nang hingi ng pirma ni Gabriel para sa acknowledgement ng named exposure sa records, tumigil siya sandali. Naramdaman niya ang bigat ng pen sa daliri. Dati, natural sa kanya ang pirma. Simbolo iyon ng awtoridad, apelyido, access. Ngayon, parang marka iyon ng pag-amin na lahat ng pinirmahan niya noon nang hindi tinatanong ng husto ay bumabalik para singilin siya. Ngunit pumirma pa rin siya. Nang hingi ng pirma ni Rafael, mas mabilis, ngunit may pagkapunit sa huling hagod. Nang kay Veronica, pinirmahan niya ng maayos, maganda pa rin ang sulat kamay, ngunit pag-angat ng pen ay bahagyang nanginginig ang hintuturo niya. Nakita iyon ni Mara at hindi na siya nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam lang siya ng malamig na pagod. Dahil sa puntong ito, wala nang totoong panalo. May pagtama lang ng bigat sa tamang mga tao, at may mga taong madadami na hindi naman nakaupo sa silid na iyon. Pagsapit ng dapit hapon, ang bahay ay nagsimulang mapagod. Pati ang mga kasambahay ay mas mabagal ng kumilos. Ang kape sa trays ay napalamig.